Okay, wala pa rin ako papel, puta. Recording na ba? Recording na? Recording na. So, ikot-ikot pa rin tayo dito sa Malabon, no? Wala pa rin akong papel. Kaya dito na muna tayo sa Malabon, mag-shoot. Pang ilang araw na ba ngayon? February 9 ko siya kinuha eh. Pag-usapan natin ngayon yung mga importanteng malaman nyo pag bibili kayo ng second hand na motor. Pero hindi ito yung pang mekaniko, kasi I think dapat mekaniko yung nagche-check nun eh. Kung hindi kayo maalam sa makina, I suggest kumuha kayo ng mekaniko. Pag kukuha kayo ng second hand na motor, sila magche-check ng bolts niyan, yung makina. Alam na nila yan eh, sa tunog pa lang alam na ng mekaniko yan. Pero itong video na to tungkol to doon sa pinaka-importanting papeles o dokumento ng motor mo, which is yung Certificate of Registration o yung CR na tinatawag nila. Naririnig mo, ORCR. Ay, aso. Kasi ganito yan, kukwento ko sa inyo kung bakit ko rin nagawa tong video na to. Yung tatay ko kasi may motor siya na ginagamit sa tricycle. Sobrang tanda na nung motor na yun. Siguro nasa ano ba yun? 20 years. 20 years na yung motor na yun. Kung sa akin, kung yung motor ko nag-aaral na, isa tatay ko nakadebo na. Nagdebo na. Kung siya 20 years, nagtatrabaho na nga yata yan. So sabi ko kay kuya, nilala namin ni kuya, dahil palapit na nun yung birthday ng tatay ko, sabi ko, bili kami ng bagong motor pangkabit dun sa sidecar, kasi importante yung tricycle sa hanap buhay ng parents ko eh. Importante yun sa amin, kaya kailangan may ginagamit siya lagi na reliable. Kaya nag-decide kami nun na bumili ng TMX. Kasi Honda kami parehas ng kuya ko nun eh. Honda TMX yung pinili namin kasi alam namin reliable ang Honda eh. Hindi kamahalan lang sa parts kasi Honda eh. Pero yan, reliable talaga ang Honda. So yun, naghanap yung kuya ko online ng second hand na TMX. Ganda pa yung napili niya kasi below 5,000 lang yung odometer. Tapos pambuhatan pa yung yun, pagbuhatan pa talaga yung motor na yun. So kinausap ng kuya ko, bla 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 bla, nagka-agree sa presyo, nagka-agree sa meet up. Tapos pinuntahan na nila, kasama niya yung isang tropa niya. Ayan, si Bernard nga pala. Shoutout nga pala sa mga beta boys ha. Kinukulit ako ng mga yan. Shoutout daw. Pucha, ilan pala, 63 pa lang subscribers ko, pero pa shoutout na agad. Okay, so kasama ni kuya si Bernard na kumuha nung motor ng tatay noon. Ayan, may picture ako niyan. Ayan, ito, ilagay ko dyan. Ayan, kinuha na nila yan. So may mention ko na lang din total second hand na motor na pinag-uusapan natin. Ano yung mga kailangan nyo pag bibili kayo ng second hand na, ano yung mga hahanapin nyo sa seller? Unang-una, ID. Hanapan nyo ng ID yung seller. Totoo muna, hindi nyo naman kukunin eh, kasi hihingin kayo ng Xerox copy nyan eh. Tapos deed of sale. Yung deed of sale, kung namang problema kayo doon sa template ng mismong deed of sale, meron yan sa National Bookstore. Pipirmahan nyo na lang yon. Tigisa kayo ng seller, 2 copies yan, tigisa kayo ng seller. Tapos papanotarize nyo yan. Tapos ID, Xerox copy ng ID nya, 2. Tapos sa tabi ng Xerox copy ng mga IDs, papirmahan nyo 3 beses. Ang tawag doon, specimen signature. May deed of sale na kayo, may ID, may copy na kayo ng ID ng seller, nasa inyo na yung CR. Pwede nyo na rin check sa pwede nyo na rin check sa LTO yung yung kung may alarma yung sa motor. Ang kailangan nyo lang is i-text. Mabilis naman, very convenient yung method na yun. Kung gagawin nyo, labas nyo muna yung cellphone nyo. Labas nyo muna yung cellphone nyo. Paano ka mag-text kung wala yung cellphone? So text mo LTO space vehicle space at yung plate number without the spaces.
Yun lang, text mo lang sa LTO yun. Sa 2600 pala. Send mo sa 2600. May magre-reply na agad dyan. 250 per text nga pala, 250. Hindi yan libre. So yun, 250 per text. Doon pala malalaman mo kung may huli o kung may alarma yan sa LTO. Okay, so sinurprise namin tatay ko after namin makuha yung motor. Ito yung video. Mamauntingan dito yan. Mais pa ba? Kay Nardo. Mamasada na lang po ako. Nag-design na ako. Naglaki-laki ng parking area mo ron. Mamauntingan yan dito. Oo. Mais pa naman, di ba? Ha? Mais pa naman. Leonardo. Barkada ni Kuya. Anong maintenance niya pagka ganyan? Maintenance? Oo, wala naman. Chinso lang yan. Change oil lang. Mukha pa na maayos. Sama naman itong bagyo tsaka. Hindi mo. Kaya yung bago pa. Brandi ba yun? Segunda? Bago pa? Bago yan eh. Tingnan mo, wala pang 1,000. Segundo ano nabili? Wala pang 1,000 yan, no? 1 month pa lang. Bago pa ba tayo maganda? 75 Sa bana. Oo, bagong-bago. Happy birthday! Merry Christmas! Happy New Year! Advance! Sayan! Ano? Sayan! Binil namin. Happy New Year! Happy birthday! Advance! December pa lang? Advance na nga! Bumili na nga kami! Maganda na. Ha? Nadali mo ako doon. Nayari mo ako. Very touching yan. Very touching yung video na yan. Kasi tagal na hirap ng tatay ko sa motor na yun. Gabi. Siguro every week may sira na eh. Nung bago namin palitan, every week may sira na. So after ng video na yan, pinasikaso na ng tatay ko yung papel para mailipat na sa kanya yung ownership ng motor. Siyempre, after niya mabili, ang next na gagawin niya is lipat niya yung ownership. Habang nilalakad ng tatay ko yung papel, nag-clear pa nga yan sa nag-clear pa yan sa HPG kasi wala namang huli. Nagka-problema kami dun sa CR ng motor o sa certificate of registration. Bakit? Original naman yung CR. Ang problema is yung maliit na linya dyan, ang nakalagay encumbrance o encumbrance 2, tapos nakalagay China Bank Savings. So ano ibig sabihin ng encumbrance? Ang ibig sabihin yan, yung motor China Bank ang nag-finance, kaya sa kanila sila yung may dyan, sila yung may say dyan kung ano mangyayari dun sa motor. Ibig sabihin yan, talon ka sa yung nabili namin. Hindi pa siya clear, hindi pa tawag dito, hindi pa siya nahuhulugan ng buo, tapos binenta na, di ba? Diba nakakaloko? Hindi naman peke. Puta, teka, bibili pala ako ng vape juice. Wait lang ha. Ang ihi ng kambing, liwanag sa dilim. Okay, nakabili na tayo ng juice. Okay, nasan ako? Yun, encumbered 2. Encumbered. So naman problema kami after nung time na sinabi ng tatay yun, kasi sobrang happy namin nung time na yun. Diba? Nakita nyo naman yung tuwa sa mata ng tatay ko eh. After niya makita yung mata, diba? Sobrang speechless siya. Hindi niya alam yung gagawin nang sa video na yun. So yung happiness na yun, napalitan nyo ng galit dun sa seller, kasi pumarehas kami ng hindi namin siya niloko, hindi namin siya nistapa. Wala kami nilokong tao, tapos lolokohin kami, diba? Pinaghirapan namin yung pera yun. Pinaghirapan namin magkapatid yung pera na yun, kuya at ako. Pinaghirapan namin kitain yung pera na yun, tapos lolokohin lang. Bukod pa dun, yung disappointment din kay tatay, kasi nakita niyo naman, diba? Tuwan-tuwa siya, tapos biglang
may problema. Sakit nun, masakit yun para sa amin. Buti na lang, itong seller, hindi umalis dun sa hindi umalis dun sa tinitirahan niya nung kinuha ng kuya ko yung motor. Kaya nabalikan nila. Nabalikan ng kuya ko sa ni Nardo yung yung seller. Tapos nagharap sila sa barangay. Ayan, may picture din ako ng may picture, may clips pala ako. Hindi pala sa akin, sa kuya ko pala yan. Okay, panoorin niya. Maraming mawawala sa amin. Ngayon, dapat nagtatrabaho yung tatay ko. Dapat aalis siya ngayon. Magkano mawawala sa amin? Everyday na dumadaan. Yung paggawa ng papeles, yung paggawa ng bracket, lahat. Hindi na namin sisingilin yun eh. Yung pagod, yung puyat, yung abala. I-produce mo na lang yung pera, tapos tayo. Mami na. Installment. Nakatalo daw sa casino eh. Natalo daw sa casino, kaya nagawa niya. Parang niya, kasi hindi kami alis dito nung makompleto yan. Sabi ko nga, gusto mo matulog sa presinto. pero hindi kami aalis. Hindi kami aalis. Kahit isang linggo, isang buwan tayo doon, walang problema pare. Nabahala mo na rin kami. Produce mo ngayon, hindi kami aalis, o bukas hindi pa rin kami aalis, wala tayong problema. Pasensya na po sir. Ngayon, pasensya. Yung isang kasama niya, galit na galit din sa'yo, malapit na, tayo mo. Yung kasama niya kumuha ng motor, tatandaan mo? Tayo mo, andyan na, sa kabilang kanto. Pasensya Kulang pa yung footage ko Ikot muna tayo ulit. Lapit na ako sa bahay, tapos kulang pa ako footage. Ikot muna tayo ulit. Naayos naman doon. Buti na ibalik yung pera. Paano kung hindi na ibalik yung pera? Ngangakabi, di ba? Tarantado yung seller na yun So, example lang yun ng original na CR, pero naloko pa rin kami. Kasi hindi namin alam kung ano ibig sabihin nung linya na yon, yung encumbered to na yon. So kaya sinashare ko to para rin sa mga makakapanood, alam nila next time kung may nakalagay doon, ito yung ibig sabihin. Okay na, nakaikot na ako ulit. Ano ba yung mga pwede mong gawin para man lang ito na naman yung kambing, ma-assure mo sa sarili mo na legit yung paper o yung CR nung binibili mong motor. So unang-una, check mo muna yung papel. May mga may mga security features yung papel na yan. Yung CR ng LTO, ayan. I-explain ng future self ko. Future bash, pasok. Okay, so ito yung mga palatandaan ng security features CR. Unang-una, itong linya sa ilalim ng name ng field office sa akin is Quezon City Extension Office. Makikita nyo, hindi siya linya talaga. Marami siyang letters na dikit-dikit. Maraming letters na LTO na paulit-ulit para makabuo ng linya. So isa yon sa may field office. Tapos meron din dito sa baba, dun sa gross weight, meron doon nakalagay sa gilid ng weight, may linya rin doon sa baba na LTO din. Dikit-dikit din yung niya, yung pangalan niya. Tapos yung yung iba pang pwede nyo tignan, yung sa pera, yung may red and blue fibers kayong makikita sa sa pera. Meron din yung CR. Nakakalat siya dun sa mismong papel. Bukod dun sa pagiging makapal ng papel ng CR, may mga blue and red fibers din yung mismong papel niya. Next is yung CR number. Pwede nyong italikod yung CR nyo. Yung CR number bumabakat sa likod. Mukha talagang legit yung papel. Yung pag nakita nyo yung mga signs na yan, mukha talagang legit yung papel. Tapos tingnan nyo yung papel ko dito. Walang encumbered to, diba? Syempre, tapos ko na yan. Tapos ko nang bayaran yan. So, yun. Ito may mukha dito nung LTO chip. Bernard Dilanggalin. Okay, back to you. Ayan, so kung legit naman yung nakita mo yung mga security features na yan dun sa mismong CR, check mo yung sinasabi kong linya kanina. Yan, yung linyang yan, encumbered to nakalagay. Make sure na walang nakalagay na bangko dyan. Ang bangko lang ang nag-finance. Okay, kung wala, ang next na i-check mo, may hubs. Ideally, pwede mo rin kasi siyang i-check sa LTO sa mismong LTO kung tama yung record nila sa hawak ng papel.
ang ideal timing niyan is bago ka pa magbayad sa seller. Diba? Eh paano kung ano, diba? Paano kung mali pala yung nakalagay dun sa papel, edi nagbayad ka na, diba? Tapos check mo na rin sa HPG or Highway Patrol Group yung binibili mong motor. Again, ideally sa ano yan, before ka pa magbayad, kasi yan yung mga agency na hihingan mo ng clearance pag nagpalipat ka na ng pangalan o yung ownership ng motor. Yan yung mga agency na kailangan mo ng clearance. Yung HPG at LTO, ideal talaga dyan bago ka magbayad, okay? So yun, kung nag-check out na yung LTO, walang alarma, HPG, wala ring alarma, eh congratulations, ikaw na ang owner ng binili mong motor. Okay? So sa case namin, nung nakuha namin pabalik yung pera, eh bumili na kami ng brand new para wala nang ano, ayaw na namin ng aberya. Gusto lang namin mapalitan motor ng tatay ko, ba't pa kami na aberya ng mga lokong to, diba? Wala talagang presyo ang peace of mind. So konting dagdag na lang dun sa brand new, eh okay lang, hindi na kami kakaba-kaba. At yun, dun nagtatapos na naman ang ating video. Kung may nalaman kayong panibago, baka naman tol, panglimang video na to 90%. Kung may nalaman kayong bagong kaalaman na naman sa video na to, subscribe naman baka naman, pindutin mo na yan, pagka-pindot mo ng subscribe button, pindutin mo na rin yung kampana sa gilid, para updated ka sa next videos pa. Okay. Diyan sa muli. Boy. Ay, binili ko pala. Layo tayo. Baka makatapos na.